Good evening po sa inyong lahat and welcome back sa ating channel. Ito po ang Ganap Canada. If you are new here, please subscribe, like, comment, and share ang ating mga video. And for tonight episode, meron po akong importante or napaka-interesting para sa akin kasi nag-catch ng attention ko kanina. Kanina ko lang siya nakita dito sa loob ng IRCC. Ang isi-share ko sa inyo ay yung bagong caregiver program na i-open dito sa Canada. So before that, disclaimer lang, hindi ako immigration consultant, hindi ako immigration expert. Lahat ng impormasyon na isi-share ko sa inyo ay galing ito sa site nila. Meron kasing isang requirement na talagang nag-catch ng attention ko dito sa pilot or sa program na ito. So, eto na nga, meron nang mag-open na bagong caregiver program ng Canada. Actually, hindi po ito bago. Meron nang ganito noon, kaya lang merong pagkakaiba. I think, correct me if I am wrong, kasi kung noon yung program na caregiver, wala po siyang proof of fund. Ngayon meron na po, at saka hinati na nila sa dalawa. Merong dalawang stream. So yung unang stream is para dun sa mga aplikante na nandito na sa loob ng Canada, which is meron na silang date na in-announce dyan kung kailan mag-open at kung kailan sila magi-start to accept application. So for sure, yung mga kababayan na natin na nandito na sa Canada, naka-prepare na yung mga documents na mga yan, mga requirements nila. They all gather all the requirements and documentation, prepare na yan. Ang aantayin lang nila ay to upload yung mga papel nila online para makapag-apply. Kasi sa lahat naman ng mga program ng Canada Immigration, meron talagang allotted number of applicants lang na i-approve nila every year. So, paunahan po ito. Kung mabilis kayo, ay mauunahan talaga kayo. Tapos, ma-approve yung inyong papel kung kumpleto yung in-upload ninyo at kung ayon sa hinihingi nilang mga requirements. Ganon. So, yung pangalawang stream naman, dito tayo magpo-focus kasi yung etong stream na to is para dun sa mga aplikante na nasa labas ng bansa. Kung ikaw ay kababayan natin at interesado ka rin mag-apply dito sa bagong program na caregiver program ng Canada, kailangan mo nang tingnan ito. I suggest kasi merong isang requirement dito na kailangan nating pagtuunan ng pansin. Yun yung talagang nakakatch ng aking attention, which is yung proof of fund. Kasi ni-review ko na rin siya kanina, hindi siya maliit na pera. Ang laki-laki ng hinihingi ng Immigration Canada. Yan, kung ikaw ay kababayan natin na nagnanais na mag-apply dito sa caregiver program na ito ng Canada, tignan mo na yung mga requirements mo, i-prepare mo na yung iyong mga documentation na kakailanganin, and most importantly, ito yung i-prepare mo, proof of funds. Pera po ito na malaki, hindi ito maliit. Kung single ka, merong karapatan or merong katumbas na halaga or amount kung ilan yung ipro-provide mo na pera. Kung wala kayong anak, just you and your spouse, meron din, ganun din. Meron ding equivalent kung ilang halaga yung ipro-provide mo. And also, program na ito, pag na-aprobahan ang application ninyo, you are PR, landed PR po dito, permanent residence kayo ng Canada. So, hindi kayo mamomblema ng kung meron kayong work permit, close work permit, LMIA, wala na kayong mga ganong aalalahanin. Kaya siguro naman, medyo malaki yung hinihingi talaga ng Canada Immigration na proof of fund. And then, siyempre, ngayon pa lang, I'm sure, nag-iisip na kayo. Sasabihin ninyo, meron akong, meron akong ka-sister or ka-brother na kapatid na mayaman. So, manghihiram ka na ng pera. Ito yung halaga na kailangan mo. Ipapasok mo na sa bank account mo. Tapos, iiwanan mo na doon. After a month, mag-a-apply ka na. Hindi po ganon. Kasi nakasaad din po dito sa
IRCC site na kailangan ang iyong bank account is merong history and at least 6 months old. Yon, merong history, ibig sabihin, merong in and out, merong withdrawals, merong deposit. And then, hihingan din kayo ng letter from your bank. Nakasaad doon yung pangalan ninyo, yung address ninyo, kung kailan ninyo binuksan yung bank account na yan, bank account number, and so on and so forth. Iyon yung mga information na kailangan ng Canada Immigration, and then you will gonna attach your bank statement to support the information na nakasaad doon, tapos para makita din nila na talagang may transaction na nagaganap doon sa bank account ninyo, at hindi lang bagong bukas, freshly open na bank account, and then sinalpakan lang ninyo kung magkano yung pera doon kasi meron kayong kakilala or meron kayong kapatid, kamag-anak na nakaluwag-luwag at humiram kayo ng pera. So, syempre, alam na rin yan ng Canada Immigration for sure. Meron na rin silang magandang experience na ganyan noon. Kaya, alam na din nila kung ano yung paano i-handle yung ganyan. So, dito na, punta tayo sa proof of fund na sinasabi ko na talagang nag-catch ng aking attention dito. At saka itong proof of fund na ito, yun nga yung sabi ko, kung single ka, merong equivalent na money. Eto na, kung single ka, eto yung i-provide mo na proof of fund, 14,690. Ano nga natin? I-convert natin siya. Punta tayo sa paborito kong XE. Dito ako nagko-convert kasi ito yung pinaka-accurate. XE. Conversion rate. So, ang ating pera is Canadian dollar. Iko-convert natin siya ng Philippine peso. Philippine peso. Ay, ano ba yun? Kinuha ko. Philippine peso. Sorry, medyo maano na yung aking mata. Ayan. So, kung single ka na mag-a-apply, ito yung kailangan mo. 14,690 Canadian dollar. 190. So, sa peso, ito is more than 500,000. Ang laki, 593,678. Philippine peso. Yan ay kung ikaw ay single. Paano naman kung couple? Kung dalawa kayong mag-asawa, wala kayong anak. So, ito naman yung money equivalent niya, proof of fund niya. 18,288. Tingnan nga natin kung ilan yan. Ang laki no. Grabe. Ito na rin siguro yung paraan ng Canada Immigration para hindi na kayo mamroblema pagdating nyo dito. Meron na kayong fund na gagamitin kasi PR kayo. Hanap kayo ng bahay ninyo, kailangan din nyo ng sasakyan, yung mga ganon. So, para masuportahan ninyo yung pag-settle ninyo dito sa Canada. So, kung couple kayo, ang kailangan na nasa bangko ninyo is 18,288 Canadian dollar, which is 739,086 and 73 Philippine peso. Ayun yung kailangan ninyo. Tapos kung meron kayong isang anak, so 3 member of the family, ang kailangan nyo naman is 22,483. Ay, naku, day. 908. Oh my God, 1,000. Almost 1 million. Kung 3-member family kayo, dalawa kayo, ikaw, asawa mo, tapos meron kayong isang anak, 1 million at least. Oh my God. 1,900,000. Yan. At saka, eto pa. Kunwari, nag-apply kayo, naaprubahan kayo, tapos iniisip ninyo, isa muna ang papasok dito sa Canada, tapos iniisip ninyo baka pwedeng 14,690 na lang yung 1 member of the family. Hindi po ganon, kasi i-declare ninyo yung mga anak ninyo. Kasi kung PR na kayo, lahat yun, family member, PR kayo.
Ayun, so i-declare ninyo lahat yung kung ilang miyembro kayo sa pamilya. Kung 3 member of the family, ito yung halaga. Ganyan. Kahit na maiiwan muna yung ilan sa mga miyembro ng pamilya ninyo, susunod na lang. Hindi. Kailangan ninyong i-provide yung full amount dun sa bangko ninyo. At kailangan available yung amount na yan at least 6 months old dun sa bangko ninyo nung nag-apply kayo until such time na maaprubahan yung inyong work permit. At saka, syempre, hindi nyo naman yun i-withdraw agad-agad. Pagka na-receive nyo na yung PR ninyo, fly kayo dito sa Canada, wag niyo munang tanggalin kasi baka naman mag-check pa yung Canada Immigration tapos wala na yung proof of fund ninyo doon. Yun, kailangan mag-stay nyo muna doon para mapatunayan na talagang pera ninyo yung proof of fund, yung pera na nasa bangko ninyo. Yun, kasi ang iniiwasan natin ngayon is yung maghinala pa yung Canada Immigration, baka alam mo yun, ano pa yung mangyari na susunod. So, ayan, ilalagay ko yung link na ito dyan sa description ng ating episode for today. Ayun lamang po ang aking maisa-share for tonight. Kung meron po kayong tanong at kaya kong sagutin, i-comment po ninyo dyan sa comment section. At kung meron po kayong stories of your immigration, pwede rin nyo pong i-comment dyan sa ating comment section. I-share na din po ninyo ang ating episode sa ating mga kababayan para laganap tayo ng good vibes. Kasi I think good vibes naman itong balita ito. Kasi ang importante, meron paraan. Kung ikaw ay nagbabalak, nagpaplano na mag-immigrate dito sa Canada at ikaw ay health worker, caregiver sa Pilipinas, merong paraan. Ayan na. Ayan. So, kung hindi ka man makapasok sa unang taon, at least alam mo na kung ilang pera ang talagang iipunin mo, ano yung mga requirements, i-ready mo na yan. And then, after a year, nung first year ng program na ito, yung susunod na taon, pwede ka nang mag-apply. Yun. So, mahalaga ito. Good vibe po itong balita na ito. Hindi naman po ito bad vibes para sa atin. Sa palagay ko, good vibe po ito. Yun lamang po ang ating episode for today. And kung meron kang tanong, gaya nga ng sabi ko, kung meron kang gustong i-comment, meron kang gustong i-share, ilagay nyo po sa ating comment section. Yan po. Maraming salamat sa inyong nanonood. And until the next episode, bye-bye po. Bye-bye.